News anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kaya kumusta mga radyaw na buntag na saba sa Idyo Tanan? Ako si Radyoman Gaydol Futsu makigiba na isaba din sa Saturday edition and Straight to the Point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Sabado na isab, pizza 2 na ng Mayo 2026. Isa ka high-value individual dakpan atula sa bypass operation ng PNP. 19 gramos na druga na kumpiska. Coast Guard padadon ang investigasyon sa naunlod o nalunod na barko o matud pa lakip na ang kadumayahan sa barko nakig-coordinar na. Wanted sa kalapasan sa Akta Republika si Tintay Jess na sikop sa pagserbi ng warrant of arrest. Land Transportation Office Law Enforcement Operation nagpadadon sa pagkasikop sa malapason didon sa mga kadayanan. Samtang padadon isa ba kuman na taghatag ang mga fuel subsidy ang adto na sa mga hingtungdan na grupo sa transportasyon labi na ini na ato ang mga tricycle drivers. Pipila isa ba ka mga nangita na trabaho nakahimo sa pagdumog kagahapon atol sa Labor Day Jobs Fair. Padadon isab ang kuman ang tagahimo ana mga paghatag na katinawan isab na ato ang kagamhanan ang kabahin na ini sa ila tagatanyag ang mga trabaho dinhi sa ato syudad. Ang lakip na niini na namahayag isab si Provincial Governor Robert Lindon Barbers sa ila padadon na pagtabang suporta sa mga naglisod kuman tungod sa ini na krisis sa petrolyo. Amo daw nato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw. Sabado na isab, pizza 2 na ng Mayo 2026. Tatak RMN Weather Report. Ini kuman na si weather forecaster Jethro Logronio ng Pag-asa Surigao sa pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon para kuman na adlaw. Maradyaw na buntag sa tanan niyang latest update sa kahimtang sa tong panahon kada adlawang Sabado, petsa 2 sa bulan sa Mayo tuig 2025. Sa kasamtangan wala kita ginamonitor na low pressure area o bagyo sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility o ang easterlies ang makaapekto sa tibuok nasod. Tungod ani ang panahon sa probinsya sa Surigao del Norte ug Dinagat Islands makasinati sa mapanganuron na kalitan nga adunay taas nga tsansa sa katag-katag na mga pag-ulan, kilat dalugdog tungod kini sa maong easterlies ug hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magikan sa silangan ngadto sa amihan ng silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balud sa kadagatan. Ang sukod sa tong temperatura sa dakbayan Surigao mokabat sa 25 degrees Celsius ngadto sa 31 degrees Celsius. Ang high tide magsugod karong alas 10:40 sa buntag ug ang low tide magsugod niyang alas 6:31 sa gabi. Ang adlaw mosubang karong alas 5:20 sa buntag ug mosalo po niyang alas 5:49 sa hapon. Ug mo katong latest updates lakas sa panahon gikan sa Pag-asa Surigao, kini si Jethro Logronio. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Alas 6:22 na oras sa toda sa ato sa Maradyaw ng Kabubuton ng Downey, Rock the Rab, Bango-Bango.
Isa na sab ka high value individual dakpan ato lang sa bypass operation ng ato ang kapulisan. 19 gramos na tagatuho ang syabuan na kumpiska. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report. Mukabat sa 13 ka plastic sa sa tagduho ang droga ang nakumpiskar sa mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit sa gipahigayon nga bypass operation kagahapon adlaw sa Bayas 4:50 antak na sa hapon. Partikular na diha sa may Purok Gaway-Gaway sa Barangay Sentral, lungsod ng Placer, Surigao del Norte. Nakilayan nagigitudlong sa high value individual drug suspect na si Alfredo Alahas, 46 anyos, residente sa nahisgutan nga lugar human kini nga namatikdan sa kalambigit nini sa pagbaligya ng droga o dito gipahigayon ang test buy sa mga operatiba malampuson na palitan sa usa ka plastic sa siya tagduang droga gamit ang 1,000 ka pesos na bypass money. Sa pagrikisa pa sa mga operatiba, 12 ka plastic sa siya ang nakumpiskar diin mokabat sa 19 gramos ang gibugaton nini. Hinungdan nga kini nga maong suspect gipusasan gilain kini sa mga operatiba o nga mapahamtangan kini kalapasan o kaso sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasamtangan nagpadadyon usab ang himuon nga mga drugs operation sa pagpangisog sa batok sa illegal nga droga sa ipahimutang o ipahamtang o ipahigayon nga sakleo kon simultaneous anti-criminality law enforcement operation nga magsugod kuman adlaw hangtod na kini sa umaabot nga adlawng Domingo. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 6:24 na sa ato pagpadadyon na sa ato mga balita ato dinhi kuman sa ato sa Marijaw na kabubuton na ACS Manufacturing Corporation antiga himuan na Charm Fabrica Conditioner. Ato na sayran ato la sa kasaulugan nan Labor Day, 7 ka mga personahe sa Philippine National Police na samdan adungan sa nahitabo na rally kahapon na adlaw sa Labor Day og hinuon sa kinatibukan amal linawon ang mga kasaulugan sa Labor Day sa Tibuca, Pilipinas. Tag-butsyag ng Philippine National Police na ilatag kundina isab akuman na kalambigitan na inin pagpanakit na taghimo ng mga rallyesta sa 7 ka mga pulis sa nahitabo na paggubot sa rally dito sa kauluhan kahapon na adlaw sa Labor Day. Sumaya pa ng PNP ang pagpanakit sa mga pulis kaiban ang pagpangawat ng cellphone sa kapulisan ang tag-imbestigahan isab asa na panubagon ang mga may saya sumaya pa sa pagpatuman sa balaod. Isa ang taga-tumbok na kasuhan na kabahin na ini sa pagpanakita ng mga pulis ang lakip na niini ang isa ka rallyesta na kalit na lamang matud pa no sumbag sa isa ka pulis og nakaanggo ng skull og wrist injury na diin si Japa ang nagkuha gadudan na cellphone sa isa ka pulis. Tagabutyag pa na tapuson lamang ana mo nakalihukan kahapon na adlaw og himuon ang mga aksyon isab para sa amo na mga kasuhan na individual kuman na adlaw. Kabahinan ini tagabutyag isab ng Philippine National Police na generally peaceful o malinaw na sa kinatibukan ang Pilipinas sa nahimong assessment na PNP sa mga nahitabo na rally o tagapatuman isab ng kapulisan ang maximum tolerance sa amo na aktibidad. Dinhi isab sa siyudad na Surigao sa kinatibukan ang malampuson ang mga pag-monitor isab na ato ang kapulisan sa nahitabuan na Labor Day celebration kagahapon. Hinoon taga-butsyag pa na padadyon isab na taga-paningusgan kuman ang pag-monitor sa iban na panabahin sa nasod tungod sa posible gihapon na mga gikatakda na pagpahigadyon sa ininatag-tawag na mga rally dungan na ini na mga taga-auhag sa mga mamumuo lakip na sa transport sector ang kapahin na ini sa mga kainit kuman sa iban pa na waya makadawat ng ila mga iyuda o fuel subsidy. Straight to the point. Alas 6:27 na
Dugang na suhulan sa Northern Mindanao o dinhi sa Caraga region an miepekto na o epektibo kahapon na adlaw atol sa Labor Day o adlaw sa pamuo. Taga-anunsyo mismo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na makadawat ng dugang na suhulan na mga minimum wage earners sa Northern Mindanao o Caraga region o kita dinhi sa Caraga sugod kahapon na adlaw Mayo 1 dungan sa kasaulugan sa Labor Day. Ang uminto ang kapahin sa ikaduha na tranche ng wage increase na tagapatuman sa duha ka mga rehiyon. Sa Northern Mindanao nadugangan ng 14 pesos ang inadlaw na suhulan gikan 485 na himong 500 pesos na ini. Nauna ng tagpatuman ang unang tranche ng Jaton Enero 16 kuman na tuig na nagtaas na suhulan na 25 pesos gikan sa 471 hangtod ini 486 pesos. Samtang dinhi sa ato sa Caraga region miabot na isab sa 475 pesos o 475 ang inadlaw na minimum wage human ang dugang na 20 pesos sa ikaduha na tranche. Nandaton Enero 3, 2026 una nang tagpatuman ang pariho gihapon na kantidad na 20 pesos na nagtakda na nasulan na 455. So sa pagkakuman nadugangan ini na 20 pesos o nahimo na 475 pesos ang adlaw-adlaw na minimum wage ng Caraga region. Samtang taga-Butchag isab kuman ng Department of Labor and Employment kondoli na pwede magdesisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region kapahin na sa mga naka-pending na mga petisyon para sa wage increase pag-abuta sa buyan ng Hulyo o lakip sa mga petisyon ang sugyot na 1,200 pesos o 1,000 sa 200 pesos na adlaw-adlaw na minimum wage o 500 pesos ang dugang na suhulan. Sa kasamtangan, nagpabili na pinakamataas ang minimum wage dito sa National Capital Region na daon sa 658 pesos a day hangtod na 695 pesos kada adlaw. Samtang pinakaubos isab ang minimum wage ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na daon lamang sa 366 hangtod 411 pesos ang adlaw. Nagkalain-lain ang suhulan o nagkalain-lain ang sulduhan ng inin mga house helpers o kasambahay sa kada rehiyon. Kundiin moabot sa 7,800 o 7,800 kada buyan sa National Capital Region o pwede mo ubos sa 5,000 pesos hangtod 5,500 sa iban na bahin sa nasod. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita malampuson isab ang pagpahigadyon ng pagapod-apod na fuel subsidy sa ato ang mga tricycle drivers o mga transport group kagahapon na tagahatag sa ng taga-dumaya isab ng kagamhanan sa probinsya sa pagpanguyo ni Provincial Governor Robert Lindon Barbers. Kagahapon taga-dumog ng ato transport group o mga beneficiaryo sa 5,000 pesos na fuel subsidy na Provincial Convention Center. Diin una ng tagsaan na dito na milabay pa na simana na ihatag ini atol sa Labor Day o kagahapon malampuson na mo kabat sa 2,000 kapin ang nakadawat ang mga transport group lakip na ni ini ang mga tricycle drivers na midawat na 5,000 pesos kada isa sa ini na amo na fuel subsidy. Una nang naghatag isab ang Department of Social Welfare and Development dinhi sa Caraga region sa mga tricycle drivers isab dinhi sa syudad nandiyato na milabay na simana o nandiyato na milabay na adlaw nadugangan isab nahatagan nan ini na 5,000 pesos o atol sa ini na amo na pagapod-apod malipayon napipila ka mga tricycle drivers o transport group na diin nakadawat nan ini na amo na fuel subsidy na matud pa nila dugay na ilatag huyat-huyat o kapin 2,000 ka mga tricycle drivers na midawat ng taga 5,000 pesos sa kagahapon na
na fuel subsidy gikan mismo ini sa panudlanan sa kagamahanan o LGU sa Surigao del Norte pinaagi na sa mga tagahimo na mga aksyon lakang pagtabang sa sektor sa transportasyon ni Provincial Governor Robert Lyndon Barbers. O sa pamahayag isab kagahapon ni Provincial Governor Robert Lyndon Barbers ini ang isa pagpasabot ang kabahin na ini sa isa pagpaklaro kalabot na sa taghatag na 5,000 pesos na matag isa na fuel subsidy kahapon na adlaw. Si Provincial Governor Robert Lyndon Barbers sa pamahayag kagahapon atol sa inin pag-apod-apod na fuel subsidy sa tanan ng mga tricycle drivers na midawat na diin kapin 2,000 kapin kun kuyang an midawat na amo na fuel subsidy. Ato na tagsugdan ang paghatag sa fuel subsidy no sa transport sector, and to be specific sa ato mga tricycle drivers diri sa Dakbayan no. And then as we go on, siyempre apil ang mga sa munisipyo, mag-coordinate pa kami sa mga kalungsuran para sa schedule no. Ato lamang giunaan sa syudad kay bagan arang manggadud kahamo kini bagan 3,000 man kapindaan ang daoy prangkisa na itala diha sa atong city government no. Downtown iampo kami nila pirmi no na magiyahan min sa among panerbisyo para sa katawhan Surigao. And at the same time na matagaan kami ng sakto na protection sa labaw ng mga gahon sa mga sakit, mga balatian, nga na ba. So para magpadadyon ka doon ang among pagserbisyo sa atong lalawigan, sa atong katawhan Surigao. Isip inyong gitiling leader. Sa city na isa ka bagsakan. So first batch pinakabuok gov. More or less ini sa akong tanaw base sa validation report na nato PSWDO, magduwa na between 1,500 to 1,700. Downtown iampo kami nila pirmi no na magiyahan min sa among panerbisyo para sa katawhan Surigao. And at the same time na matagaan kami ng sakto na protection sa labaw ng mga gahon sa mga sakit, mga balatian, nga na ba. So para magpadadyon ka doon ang among pagserbisyo sa atong lalawigan, sa atong katawhan Surigao. Isip inyong gitiling leader. Downtown iampo kami nila pirmi no na magiyahan min sa among panerbisyo para sa katawhan Surigao. And at the same time na matagaan kami ng sakto na protection sa labaw ng mga gahon sa mga sakit, mga balatian. Barbers atol sa pag-apod-apod na fuel subsidy na taga 5,000 pesos sa mga tricycle drivers dinhi sa ato syudad. Taga butyag pa na sa iban isab na mga drivers sa PUJ asa nagkalain-lain ng mga kamunisipyuhan sakop sa probinsya gikatakda isab ang pag-schedule sa pagtunol sa inina amo na fuel subsidy din gikatakda isab mahimuon ang komandra na buyan. Og pipila isab ang mga beneficiaryo sa amo na fuel subsidy na mapasalamaton sa diduna ilan na dawat na 5,000 pesos og taga butyag pa na dako na tabang na ilan na dawat na fuel subsidy. Ang Federated President and Tricycle Drivers and Operators Association na Surigao del Norte nagpabati sa isa kalipay asa ng pagpasalamat human na midawat ng fuel subsidy kagahapon na diin mo abot sa 5,000 pesos. Ato Gobernador Robert Lyndon Barbers kapagpakibanak nila sa mga tricycle drivers sa Surigao City. Labi lang ito sa pag-aproba sa sanggunian ng Vice Governor Pedro Jackie. Labi na sa nag-auto, nanupakor na tagaan kami ng fuel subsidy na tagapapundo para sa kalisod sa mga tricycle drivers. Dako na pasalamat sa ila sa pag-aproba. Kuman, hindi kuman ang mga tricycle drivers sa Surigao City na nakaabil ng fuel subsidy na tagatag ng atong probinsya. Dako na pasalamat na para sa ila. Ang pamahayag na presidente na si Mr. June Alas, ang Federated President ng Tricycle Drivers and Operators Association na Surigao del Norte. Straight to the
Samtang kagahapon isab tag himo na service sa caravan o jobs fair sa kagamhanan sa syudad atula sa kasaulugan sa Labor Day o tagadumog isab an cultural center kagahapon sa mga nangangaply o nagpakisayod ako na sila pwede makatrabaho tagabutyag pa an amo na jobs fair ang tagatumong sa tinguhanan na kagamhanan sa syudad na matabangan ang mga nangita na trabaho. Lakip na niini ang mga senior high school na mga migadwar ang naghimo isab sa pagsuroy kagahapon atula sa inin amo na jobs fair o tagabutyag kuman ni Vice Mayor Alfonso Casura atula sa tagapaygadyon na service caravan o jobs fair na tagapaygadyon dito sa City Cultural Center na dako ini na mahimong tabang isab ang aduna sa mga nangita kuman ang trabaho labi na ang iban pa na mga ahensya na nagtanyag na nila libre na serbisyo atula sa pagsaulog sa Labor Day kagahapon. Si Vice Mayor Alfonso Ponsa Casura sa ija mensahe sa pag-aabri sa jobs fair o service caravan kagahapon dito sa Maya City Cultural Center. Sa atong mga job seekers and as well as those who will be receiving benefits from the DOLE. And sa tanan din nagkaroon ang atong mga partners sa employment opportunities sa nagkalain-lain ng mga ahensya na gusto mo employ sa mga kabataan at mga gusto mo trabaho. Supervisors to division. Sa ato mga job seekers and as well as those who will be receiving benefits from the DOLE. And sa tanan, Not only our resources, but at the same time, the opportunity in skills development. As was mentioned earlier by Harsha Sen, the local government unit is not only for facilitating employment, but more importantly, to facilitate skills development. So, Pamahayag ni City Vice Mayor Alfonso Casura atula sa inina pagpaygadyon na sa jobs fair o service caravan kagahapon na adlaw. Ang Schools Division na Superintendent isab sa Surigao del Norte na si Dr. Karin Galanida mihimo isab sa pagpadayag sa pagtudlo sa nahimong koordinasyon kuman ng Department of Education ngadto na sa DOLE para makasuyod isab ng trabaho inin mga migraduar na senior high school sa eksklusibo na ginabi ng RMN na Surigao ngadto na sa Schools Division na Superintendent Dr. Karin Galanida. Sa DOLE, sa PESDO, sa PESO, we are bringing our senior high school graduates na mga employable na mga bata nakapasar na sa mga National Assessment Certificate sa TESDA. So kadtong uban nga nanginahan ng trabaho among gi-expose kaninian sa DOLE no nga job fair. Mga more or less man pala target nato. Dakan nga dyo ang nag-signify no kaya may mga bata nga dili sila manarbaho karon ay uban nag-eskwela. So hingapot na mga 100 plus na mga senior high school graduates na nag-signify nga wani sila no para nga magtan-aw kung ano sa mga opportunities nga ilang makuha. So bali ma'am, gikan sa edukasyon, pwede na makasuyod ng trabaho. Muna ang atong programa sa senior high school no nga ang bata pagkahuman sa K-12 sa senior high school program para sa employable skills na mag-develop, especially sa atong ATVM. Ang pamahayag na Schools Division na Superintendent Karin Galanida atula sa tagapaygadyon na jobs fair o service caravan kahapon na adlaw. Alas 6:41 na. Padazong ka muna namati din sa RMN na DXRS sa Surigao 918 sa iso mga radyo dial inin na ato programa. Nakahook up isa sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay-answer, mati ka 94.1 IFM Surigao. Sa ato pagpadazon sa dugang panato ang mga impormasyon o balita at tagahimo isab ako man na dugang pa na
mga paghatag anan ini na mga pag-assister isab na ato ang kagamhanan ang adto na ini sa tagahimo na pagpalapad pa sa ila kampanya didon sa kadayanan labi na sa law enforcement operation na ato ang mga otoridad o gadungan sa ini na mga pagpaningkamot ako man ang Land Transportation na Office na mapalapdan na pagpaybayo ang adto na sa mga motorista na kinahanglan mag-ignay o lakip na niini magtuman sa balaod trapiko para dinhi hatagan na nakaluwasan na tanan labi na ang mga pedestrian o ang tanan na mga motorista diyon sa ila paggamit sa kadayanan. Tagabutyag pa na nahimong nga rason sa mga disgrasya ang kakuyangon isab ng disiplina sa tanan ng mga motorista labi na mga drivers sa mga sakyanan o lakip na ang mga pampasayro ang sakyanan. Tagabutyag pa na padadyon ang kumana mihimo ng mga law enforcement operation na ato ang mga otoridad para dinhi mapadumduman ang tanan ng mga motorista na kinahanglan mo sunod sa balaod. Ang law enforcement operation ang tagahimo bisan uno orasa suyod sa jurisdiction isab ng Land Transportation Office. Tagabutyag pa na ubay-ubay ang mga motorista na nasita na wayay mga lisensya lakip na expired na mga lisensya lakip na ang mga rehistro na mga sakyanan o daghan isab ang mga motorista na diin waya magagamit ng inin mga standard na mga helmet. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa mga balita naghimo atuod ang kumana na mga pagpanawagan na ato ang kagamahanan kabahin na ini sa gihimo na mga paklaro isab kabahin na ini sa pagparehistro isab na tanan na mga namaligya dinhi sa tunga na syudad labi na inin ato mga ambulant vendors. Ini amoy taghimo na mga pagpamahayag na kagamhanan sa pagpatawag sa tanan na mga ambulant o street vendors o lakip na sa mga peddlers sa nakainlain dinhi na bahin na sa syudad na bisan haima maligya. Tagabutyag pa na anwaya marehistro na mga ambulant vendors na tagpanawagan para dinhi makahimo sa ila pagpamaligya didon sa tagtakda na pagpahimutang na night markets o tagtakda na sugod ang kuman Mayo 4 sunod na semana hangtod na ini sa Mayo 15 ang pagpanrehistro sa tanan na mga ambulant street vendors dinhi sa syudad o gikatakda na pagrehistro ipahigadon didon sa may City Hall main lobby. Tagbutyag pa na kinahanglan lamang sa amo na mga ambulant vendor sa ila pagparehistro an application form pwede magkuha sa barangay o sa BPLO sanitary permit. Kinahanglan isab na maglukat ang sanitary permit gikan sa City Health Office, health card gikan sa City Health Office gihapon, kada empleyado na may 1x1 ID picture. Lakip na kinahanglan sa magbaton sila ng sidula ang ilang mga valid ID na taga-issue sa kagamhanan, ang DTI registration, solid waste management certificate gikan na sa City Enro o ang barangay business clearance gikan na sa mga barangay kung diin sila naghuya o tag-ija kung nahai ang principal office ni ini. Sa mga stalls na may mga motor single mag-sumiter isab ng ORCR sa ilang mga sakyanan lakip na ang driver's license. Taga-padumduman ako man ng kagamhanan sa syudad na antanan na mawayay mga rehistro na mga namaligya diyon sa kadayanan ambulant vendors, mga street vendors, lakip na mga peddlers kinahanglan gazud na magrehistro o maglukat na lisensya o kung ini sila dili makalukat ang manubag ini sa ordinansa o balaod nun sa syudad na ordinance number 173 series sa tuig 2002. Ini para paghahatag na proteksyon isab sa tanan nato ng mga ambulant vendors lakip na sa mga konsumante.
Straight to the point. Alas 6:47 na oras ato da sa ato sa Marjaw na kabubuton na D3 Biofood Supplement na padadyo niyo na mapalit sa tanan ng mga drugstores sa grocery stores dinhi sa ato ang syudad sa na probinsya. Ini nato programa tagapalidyuhan isa ba sa ato ng Megasoft Hygienic Products Incorporated ang tighimo ng lampi na pants baby diaper na mapalit ang kuman sa tanan ng mga grocery stores lakip na sa mga drugstores nationwide. Sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa mga balita padadyon paghihapon ang pag-imbestigar kuman na Philippine Coast Guard dito sa Siargao kabahin na sa pagka-unlod o lunod na LCT-3 dito sa kadagatan sa ODA sa may barangay koridor sa lungsod na nadapa na dato na milabay na pizza 30 na buntag. Taga-Butchag pa na Philippine Coast Guard Station Commander Jobert Station Ensign Jobert ng Philippine Coast Guard na padadyon ang ilang mga pagpaningusog isa sa pag-imbestigar sa unlod na barko na nagdaya ng mga aggregates o mga buhangin. Taga-Butchag pa na ila isab ang taga-paningkamutan na makuhaan isab na nadugang pa na mga pag-explikar na kadumayahan ng amo na barko na nalunod kung uno na pagkahitabo isab na ini hinubraman sa na ila ang mga karga hinoon luwas ang 32 ka mga pasahero na sakay o labi na ang crew dili kung pasahero kundi mga crew ng amo na barko na diin nagakarga ng mga aggregates. Alas 6:49 binasa ato pagpadadyon sa inina ato dugangan ay pasa mga impormasyon nasa na mga balita taga-hatagan isab kuman na pagpaklaro na ato kagamhanan na posible isab na mo sunod na tanan na mga higher education institution asa ininataga mando na ched na dili anay magpatawag o dili anay magpahamtang na tuition fee increase sa sunod na school year labi na kay magasugod na isab na school year 2026 to 2027 o gikatakda na isab ang pagasugod na enrollment o taga Butchag pa na dili anay magpataas na increase na ato tanan na mga colleges institution labi na mga higher education institutions tunga-tunga sa nasinati ang kuman na krisis kaya posible isab ini na dya mga ginikanan na dili anay magpatungha sa ilang mga anak o taga Butchag pa na Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis na sa ila taga himo kuman na ceremonial signing implementing rules of regulations IRR ng Acta Republica 11551 o Labor Education Act na taga Butchag na kinahanglan anay na maghatag na dugang na mga paglugway sa pagtaas o pagpending sa mga increase sa tuition fees o sumaya pa arang nadawat ang mga hangyo isab gikan sa mga higher education institutions para makapagtaas ng tuition fees pero taga hangyo na ched na ila inihangyoon isab ang mga higher education institutions na ipakilid anay ang amo na plano tungod kay dili pa ini ang ayan na panahon na mo pataas sila na tuition fee tungod ang sa kalisod akuman sa na krisis sa ekonomiya o taga Butchag pa na taga siguro isab na padadyo na makiga istoryahay na ched sa mga higher education institutions isip kapahin sa ila koordinasyon ng mga pagpaningkamot sa mga tuition related concerns. Alas 6:51 na sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa mga balita ato na sayran na mihimo isab akuman na nadugang na mga pagpaklaro isab na ato ang kagamhanan ang kabahin na ini sa gikatakda na isab na pagtaas ng presyo sa petrolyo o kuman na umabutay na Martes taga-anunsyo daan kumampan na Department of Energy na posible na mutaas sa isab ang presyo ng produktong petrolyo sa sunod na Martes sa padadyo na paghinay na isab ng peso kontra dolyar. Sumaya pa sa mga pamahayag na taga-bana-bana
posible na mutaas ang presyo na diesel na nahangtod 3 pesos samtang ang gasolina posible isa madugangan na nahangtod 2 pesos kada litro. Tagabutyag pa isab kuman ng Department of Energy na ang mga naunang indikasyon sa global oil trading ang nagpakita isab ng upward pressure sa presyo na petrolyo na pwede magresulta sa pinakabag-o na isang na pagtaas na presyo sa mga gasolinahan. Sumaya pa ng DOE na naghuyat pa sila ng final finding results hangtod kahapon na adlaw sa dili pa dadyo na kumpirmahon na eksakto na adjustment sa presyo na petrolyo. Gikatakda na i-anunsyo kuman na Lunes ng mga kumpanya ng petrolyo ang kabag-uhan isang na presyo ni ini sa produktong petrolyo o gikatakda na implementar isab matag alas 6 sa buntag pagka Martes. So sa milabay na tuyo ka simana sunod-sunod ang pag-rollback na presyo sa petrolyo o kuman na sunod na simana ang mutaas na isab labi na sa Martes. Alas 6:53 na oras ato na sa ato sa Marijaw na kabubuton na Pride detergent powder. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon na asanan mga balita at himuan isab akuman na nadugang na mga pagpaklaro na ato kagamhanan na ila himuan isab akuman ang pag-monitor sa tanan na mga tourist destination na dinhi sa Pilipinas sa pagdagsang ako man na summer anan ini na mga turista labi na ang mga langyaw na mga turista isa nan ini andi doon sa Siargao Island na diin gikan pa sa milabay na mga buyan ang nagabot-abot ang nagalain-lain na mga langyaw na mga turista lakip na ang mga domestic tourist kuman na summer isa ang Siargao na taga dumog anan mga turista sa nagalain-lain na mga probinsya lakip na ang gikan sa nakalain-lain ng mga kanasuran o nahimo isab ang mga paghatag na dugang ng mga koordinasyon ngadto na sa Philippine National Police para masiguro ang kaluwasan ng tanan ng mga turista na mobisita dito sa Siargao Island. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga impormasyon asanan ang mga balita mihimo isab akuman na nadugang pa na mga pagpaklaro na Department of Social Welfare and Development na posible na maghimo pa sila na mga dugang na tabang ngadto na sa mga naglisod na mga Pilipinhon dungan ini asa tagahimo na mga pagpadumdum isa ba na Department of Social Welfare and Development na moabot na sa sobra 1.4 milyon na ka mga Pilipinhon ang posible na maglisod pa kung na dili dayon molihok ang kagamhanan para matubag ang epekto ng pandadyon ng oil crisis na dayan ng tensyon sa tunga-tungang sidlakan sa tagahimo akuman na mga pamahayag isama ng Department of Social Welfare Development Secretary Rix Gatchalian na subay sa simulation ng Philippine Institute for Development Studies o Asian Development Bank posible na mahitabo ang pagtaas ng gidaghanon na maglisod ng mga Pilipinon suyod sa unang tuyo kabuyan sa krisis samtang hangtod ini kuman Hulyo kung mo grabe ang sitwasyon mas moarang pa ang maglisod o mag-antos sa inin krisis sa ekonomiya. Dugang pa na mas taas isang matod pa ang internal estimates kumpara sa unang naisgutan ng mga gidaghanon. Explicar isa ba ako man na bana 400 o 400,000 ang mga panimayay ang posible na maiban sa near poor category o taga-butyag pa na target kuman na DSWD na matubag ang epekto sa sobra 7.5 million ka mga panimayay o households ang kabahin ang mga beneficiaryo na 4Ps mga malisuro na mga household based sa community-based monitoring system o mga low-income minimum wage earners na rehistrado sa Social Security System. Tagabana-bana na moabot sa 74 bilyones pesos ang kinahanglanon ng ato kagamhanan na particular na sa Department of Social Welfare and Development para masuportahan ang tagtawag na bottom 30% na populasyon o mabalik ang nakunhuran na mga gastuhanan nan ini. Aminado isab kuman ang DSWD sa tagtawag na aid fat
batig pero paklaro ni ini na importante paghihapon ang tabang ng ato gobyerno para malikayan ang mas pagkahagsa ng ekonomiya sa umabutay na panahon. Straight to the point. Alas 6:57 na oras sa toda sa ato sa Marijaw ng kabubuton ng seed liniment oil. Ini na ato ang programa taga palidyohan isaba sa ato ng Greenstone Mining Resources na daon manukad ang ila operasyon sa Barangay Kawilan Tubod, Surigao del Norte. Pasalamatan sab nato ang Edwina sa Flower Shop andito sa may NPC Arcade, Dayan Amat inin syudad. Sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita taga Butchag Isaba kuman na ato ang kagamhanan an padadon an ila at taga Himo kuman an pagdugang sa pag-update isaba sa pagsangat ng grave threat kontra na sa Vice Presidente Sara Duterte na taga-rekomenda isab ng National Bureau of Investigation o ini amoy rekomendasyon ko man ng NBI ang pagsangat ng tuyok matud pa 3 counts ng grave threat o isa ka inciting to sedition kontra na sa Vice President Sara Duterte. Inidungan sa matud pa pagpanhulga kontra na sa Presidente Ferdinand Marcos Jr., sa First Lady Liza Aranita Marcos o kaniya Speaker Martin Romualdez o waya dawatan ng NBI ang nahimong pamahayag isam na Vice Presidente na conditional lamang ang nahimong threat to kill ni ini o an ija pagpanhulga. Sumaya pa sa NBI, tinaw sumaya pa sa konteksto ng ija mga pamahayag na may intensyon ini na manhulga sa nagpabati ng seryoso na pagpanhulga. Gawasan ini tagrekomenda isab ng ahensya ang kasong inciting to sedition kapahin na sa mga pamahayag ng Vice Presidente na daton Oktubre ug Nobyembre 2024 na nahimong online press briefing kundiin taghisgutan sumaya pa niini ang grabe na kasuko sa gobyerno ug mga opisyal ni ini. Sa affidavit ng NBI nakabutang isa ang mga pamahayag ng ikaduhang presidente na posible na magresulta ng pagkadismaya sa gobyerno o nagtukmod sa publiko na moal kontra sa mga otoridad. O sumaya pa sa pipila ka mga miyembro isab ng House Committee on Justice na pwede magserbi na importante na ebidensya ang amo na affidavit sa impeachment proceedings kontra sa Vice Presidente. Padadon isab na nakiglambigit kuman ang mga ginsakupan isab sa media sa panig sa pagkuha sa panig ng Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Alas 6:51 na padadyon kamo na namati ang dinhi sa RMN na DXRS sa Surigao 918 sa ijo mga radio dial ini na ato programa taga padidyohan isa sa ato sa Marijaw na kabubuton na Tanduay Ram 5 years tibay na loob at tibay at Tanduay. Taga pasalamatan sab nato ang Doc Natural Mindanao Herbal Drops na mapalit na kuman sa naglain-lain ng mga butika dinhi sa ato syudad o mismo dinhi sa istasyon sa DXRS. Sa ato pagpaklaro o sa ato pagpadadyon sa dugang panato ang mga impormasyon sa mga balita at taghimo isab kuman na dugang na mga hatag pa na suporta ang aduna sa paugnat sa kusog sa kagamahanan sa syudad o nagpadadyon kuman ang football festival na taga-celebrar sugod kuman na Mayo o unang simana sa Mayo di nagpakita isab na inin mga kanas na ato ang mga batanong atleta sa pagsuporta sa football kontra droga campaign ng ato ang kagamhanan. Ini na mga inisyatibo sa natad sa paugnat sa kusog ang tagapanguyuhan mismo ng ato ang kagamhanan pinaagi na sa Local Youth Development Office sa kolaborasyon na pipila ka mga partner organizations sa padadyon na paghimo na pagpadapad pa sa ang pagsuporta sa football development o na
positibo na pakiglambigit sa ato ang mga kabataan og labi na sa ato ang mga kabataan unang mga kababadinhan na nagpangidaron ng 17 anyos. Ang Surigao City National High School ang may dawat kuman sa kampyonato sa ila na himong outstanding performance ang Siargao football team isab nakakuha sa first runner-up samtang ang Habagat naka second runner-up isab og hatagan ko man na pagpasidungog na nagkadaiyang ang mga participating teams sa ila pagpakita sa ila kanas sa amuna duwa sa football og nahimong champion ang Surigao City National High School. Congratulations isab sa Siargao Football Club, first runner-up, second runner-up isab ang Habagat Football Club. Na diin baguhay pa lamang na tapos ang amuna torneo. Alas 7:02 na og taod-taod mo sunod na ang dugang hanay pa sa ato mga balita sa RMN Network News o sundan ini sa Diretso Balitang Surigao. Marajaw na pagpamati sa tanan na mga nagatan-aw kuman dinhi sa first portion sa ato programang Straight to the Point kay Ma'am Judith Tampan Montinula, Cabanilla Maribel, good morning kay LC Palumo Nodalo din sa barangay Mati, kay Aaron Silop, marajaw na buntag ngadto isa sa ila ni Ma'am Judith Tampan Montilora. Good morning ma'am. Ngadto isa sa tanan nato ng mga suking tipaminaw didon sa barangay Kanlanipa o didon sa barangay Kagniog. Og standby kamo kaya mo sunod na ang dugang panato ang mga update sa mga balita sa kauluhan sa RMN Network News sundan ini sa Diretso Balitang Surigao. Mobalik kita human lamang sa ato pagpamati na niini nato ang programa pagka alas 8 sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Kaiba na ko diri sa control JO Bataan, Perlo Fernandez nanukad diri sa may transmitter site sa barangay Sabang. Ako si Radyo Man Gaydol Fuchum Marajaw na Sabado. Straight to the point. RMN Network News. Mga kasama yan si Manila Police District Director Police